O mga kabunyog mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Papanoodin po tayo sa FB page na Informador. Magandang araw po sa inyong lahat. Itong ating mga social media platforms na ito, naiiba ito doon sa iba kong social media platforms dahil dito, medyo ilang topics ang dinidiscuss ko dito. Tulad ngayon, may 3 topics tayong naka-line up. Um, Una, pag-usapan natin itong si Alan Peter Cayetano nag-propose ng snap elections. Dapat daw para talagang maibalik daw ang tiwala kasi nawala na raw ang tiwala ng mga tao sa gobyerno, mag-resign daw mula presidente, vice presidente, senador, congressman, pati sa mga local officials daw, lahat daw mag-resign at magsagawa ng snap elections. O ngayon, binara siya ng kapatid niya na si Lino Cayetano. Sabi ni Lino Cayetano, sabi ng kapatid niya, o sige, o sige sa kapatid ko, sa brother niya daw. Unahan mo na. Unahan mo na at tayong mga Cayetano na ang magsimula. Oo nga naman. Mag ha? Nalantad tuloy na ipokrito si Alan Peter Cayetano. Ang isa pang topic nating pag-uusapan, nag-press con si Tito Soto kanina. Ang sabi ni Tito Soto, tinanong kasi tungkol kay JB Ejercito. Eh di ba si JB Ejercito nagsabi na ilan silang senador sa mayorya, mga 5 yata, nag-iisip na umalis na. Umalis na sa mayorya kasi parang hindi na nila gusto ang direksyon ng leadership ni Tito Soto. Pero ang sabi ni Tito Soto, hindi naman daw hindi na daw napaliwanagan na daw si JB Ejercito. Kaya lang mamaya ipapaliwanag ko sa inyo, parang mali yata ang kuha ni Soto sa sinabi ni JB Ejercito. Kung bakit, papaliwanag ko mamaya. Huling topic kong i-discuss, lumabas na yung shortlist. Dati 17 yata yung aplikante bilang mga ombudsman. Dumaan yan sa proseso. Pagkatapos niyan, yung Judicial and Bar Council, pipili yan ng, 7 yung nasa shortlist, 7. Yung 7 na yan, isasubmit sa presidente yan. Yung presidente, pipili ng isa doon sa 7. Ang problema, nandun si Boying Rimulya, na galit ang mga DDS, sila Aimee, sila Marcoleta, sila Baste, yun, lahat ng DDS, ayaw nilang maging ombudsman si Rimulya, kaya pinigilan nila na masama ito, na wag masama sa shortlist. Ang problema, lumabas na ang shortlist kasama si Boying Rimulya. Di iyak ngayon ng mga DDS. Iyak sila ngayon. Sige. I-discuss na natin ito ng medyo mahaba-haba. Una dito sa ipokrito si Alan Cayetano. Sinasakayan ni Cayetano yung galit ng taong bayan dito nga sa mga nangyayaring katiwalian. Itong mga nai-expose na itong katiwalian. Ay para baga, nag-aasta si Cayetano na hindi siya kasama doon sa kinasusuklaman ng taong bayan. Para lumabas na kakampi siya ng taong bayan at hindi gusto niya rin lalabanan ng katiwalian, nanawagan siya ngayon ng snap elections. Hindi lang presidente, lahat. Lahat daw. Dapat daw mag-resign na lahat. Ay kaya lang binara kaagad siya ng kapatid niya na si ni Lino Cayetano. Sabi ni Lino Cayetano, agree daw siya sa kapatid niya. Pero sila na daw munang mga Cayetano ang magsimula. Ibig sabihin, yung kapatid niya raw na si Alan Peter at si Pia Cayetano, mag-resign na sa Senado. Ipakita na nila kaagad sa Senado. Yung asawa ni Cayetano na mayor ngayon ng mag-resign na rin. Mag-resign na. Kaya silang mga Cayetano na mismo ang magpasimula. At kung magkakaroon ng elections, wag na silang tatakbo. Yun. Ang tanong, gagawin ba yun nila Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at ng kaasawa ni Alan Peter na si Lani? Alam ni Lino Cayetano, hindi naman gagawin ni Alan Peter yun, drama lang yun. Kaya na-expose ang kaipokritohan ni Alan Peter Cayetano. Ang nag-expose sa kanya, barado siya mismo, galing mismo sa kapatid niyang si Lino Cayetano. At alam naman natin na itong si Cayetano kasi si Alan Peter, nag-aasta na siya ay malinis, na yung panawagan ngayon ng taong bayan na panagutin ang mga kurap na hindi siya kasama doon siya nagkakamali.
Dahil sa taong bayan, kasama siya sa pinupuntirya at tinuturo na ano rin, corrupt din. Hmm? Nag, nag, ah, Nagre-recite nga lang siya ng mga bersikulo, kapitulo ng mga chapters at verses ng Biblia. Pero parang pastor na itong si Cayetano. Pero ang totoo, marami ring mga issue ng katiwalian na kinasasangkutan niya. Tulad nung kaya nga siya tinatawag na kaldero eh. Kasi nung Southeast Asian Games noon, yung cauldron, yung kaldero na sinindihan sa pagbubukas ng palaro o ng games, ang mahal, ang mahal ng presyo. At ang panahon niya ni Duterte, at ang inassign ni Duterte noon na maging chairman ng nasabing games, Southeast Asian Games yata yon, ay si Cayetano. Marami pa sa kanyang issue. Kaya nagmamalinis lang itong si Cayetano, kunwari, para rin siya sa anti-corruption. Kaya nananawagan siya ng pagpapa-resign ng lahat. Kung paano daw ng snap elections. Pero ang totoo, siya rin mismo ang nagsasabi niyan ay kinasusuklaman ng taong bayan. Dahil naniniwala ang taong bayan, kasama rin si Cayetano sa mga kurakot. Yan yung diyan nagkakamali si Cayetano. Pero binara nga siya ng kanyang kapatid. Sabi ng kapatid niyang si Linot, unahan na muna nating mga Cayetano. Mag-resign na tayo. At wag na tayong tumakbo sa mga susunod na elections. Ay, kaya lang, hindi naman kayang gawin ni Cayetano yun, ni Alan Peter. O ito, parang mali ang kuha ni Senate President Soto tungkol kay JB Ejercito. Natanong kasi sa kanyang press con, tinanong si tinanong si Tito Soto kung anong masasabi niya doon sa sinabi ni JB Ejercito. Kasi si JB Ejercito yung nababanggit na isa sa mga senador o vocal o nagsalitang senador na iniisip niya nang umalis sa mayorya dahil hindi niya na raw gusto ang takbo dito. Ang sabi ni Lacson, ang sabi ni Soto, okay na daw. Yung sinabi daw na yun ni JB Ejercito, mga 2 weeks ago pa raw yun. Ang issue daw doon, ang sinabi yun ni JB Ejercito, insertions. Kasi ang akala daw ni JB Ejercito, ayaw nila sila ng liderato ng Senado ng insertions. Pero nang nakausap niya daw ito, nalinawan na daw na sinabi niya, hindi naman bawal ang insertions. Yung mga insertions naman na in-insert na doon mismo sa proceedings ng Senado o budget process ng Senado, okay yon. Ang hindi pwede yung mga patago, pasikreto. Kaya nang pinaliwanagan niya na daw ng ganon, okay na daw si JB Ejercito. Kaya yung sinasabi daw na aalis sa mayorya, luma na daw yon, hindi daw yun bago. Doon, medyo mali si Soto doon. Kasi yung sinabi ni JB Ejercito na aalis siya sa mayorya, latest talaga yon. Nung isang araw lang yon. At ang rason na sinasabi doon ni JB Ejercito, hindi yun, hindi insertions. Ang sinasabi ni JB Ejercito, hindi na nila nakikita, 5 daw silang senador, ang nakikita nilang nangyayari sa Senado, sinusunog ang sariling bahay. Ang tinutukoy ni JB Ejercito doon, yung investigasyon ni Lacson ng Blue Ribbon, na kahit mga kasamahan nilang senador, walang pinapatawad, walang sinasanto. Kaya ang nangyari, bakit naman Senado pa mismo ang nag-iimbestiga sa kapwa nila mga senador? Parang sinusunog ang sariling bahay. Hindi nila gusto ang ganung direksyon. So iba. Iba yung sinasabi ni JB Ejercito na rason doon sa binabanggit ni Soto. Kaya parang mali, parang mali si Soto. Dapat i-review niya yan. Dapat i-review niya yan. Panuurin nyo. Ang mga dyan. Ito, lumabas na yung shortlist ng ombudsman. Ang ibig sabihin ng shortlist, di ba 17 yung aplikante. In-interview yan, may dinaanan yan na proseso. Ngayon, sa interview na yan, pumili ng 7. Yan na yung 7. Yung 7 na yan, ang 7 na yan yung isasubmit sa presidente. Ang nakalagay sa shortlist ng ombudsman ay si Aguinaldo Michael. Alam ko dating COA ito eh. Dating Associate Justice Stephen Cruz. Dating Associate Justice Samuel Garland. Si Annalisa Dugan. Galing yata ito sa Executive Secretary Legal
Deputy Executive Secretary for Legal Affairs to eh. Malacanang to galing, si Lugan. Si retired Associate Justice Mario Lopez, si Michael Mosngi, at saka ito nga si Boying Rimulya. So, sa shortlist ngayon, kasama si Rimulya. Yan yung pinipigilan sana ng mga DDS. Yan yung ginagawa nila Amy Marcos ang lahat para mapigilan na wag mapasama sa shortlist si Marcoleta. Hindi si Marcoleta, si Rimulya, sorry. Hindi makasama si Rimulya. Kasi pag nakasama si Rimulya sa shortlist, alam na nila na pipiliin yan ni PBBM. Ha? Kumbaga, aalisin sa Department of Justice si Boying Rimulya, ilalagay sa ombudsman. Kaya pinipigilan nila na wag itong malagay sa sa shortlist. Para hindi ito malagay sa shortlist, kinasuhan nila ng kung ano-ano si Boying Rimulya. Kasi ang requirement sa shortlist, dapat ang Judicial and Bar Council may clearance ka sa ombudsman na wala kang kaso sa ombudsman. Eh kinasuhan nila sa ombudsman. So hindi nagbigay ng clearance ang ombudsman. Pero nung bandang huli, dinismiss din ng ombudsman. So nabigyan din ng clearance si Rimulya. Nung bandang huli, nag-motion for reconsideration na naman si Amy. Tapos nagkaso na naman ng panibago si Baste sa kasila Attorney Topacio. At ang pinakahuli, may sworn opposition pa si Marcoleta. Talagang hinaharang nila si Rimulya. Pero ang mahirap dyan, nandyan na ngayon sa shortlist si Rimulya. Dahil nandyan sa shortlist, halos sigurado na yan. Yan ang magiging ombudsman. Wala na halos makakapigil dyan kasi ang desisyon niya nasa presidente na lang. Pipili ang presidente dyan sa shortlist. Sa tingin nyo, hindi kaya pipiliin si Rimulya? Maliban na lang kung may ilang mga pangyayaring magbago ang isip ng presidente. Pero sa sitwasyon na yan, sa shortlist na yan na 7, halos si Rimulya, sigurado na pipiliin ng presidente yan eh. Kaya iyak dito ang mga DDS, walang nangyari kahit anong ginawa nila Amy, nila Marcoleta, nila Baste, nila Torion, nila Topacio. Lahat ginawa nila. Sa bandang huli, nakalusot pa rin si Rimulya. Ang hinihintay na lang yung pagpili ng presidente sa kanya bilang ombudsman. Abangan natin. Pero sa ngayon, iyak ang mga DDS. Hindi nila napigilan na makalagay sa shortlist si Rimulya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, ito ang ating Attorney Enzo Bunyog.